iti pagilian tayo Pilipinas nasubuken iti kinalaing kadetoy agserserbi kada tayo representante iti House of Representative. No less than live and exclusive our forever senator in our hearts. And of course, representative ng Antique ang ating Deputy House Speaker Loren Legarda. Balita. Exclusive. Senator Loren, magandang morning. Magandang morning, Bigat, Naimbagabigat, yan. Bernard, Ver, at sa lahat ng mga nasa lawag, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang ko abot kayo sa buong Northern Luzon. Buwabati po ang anak ng Ilocos. Tama po, nabanggit nyo, ang aking yumaong mother ay taga-Antique. Pero ang nanay ko, Yaya, na nag-alaga sa akin mula ako'y pinanganak ng aking mama, ay buhay pa si Nanay Feli na taga-Paway, Ilocos Norte. Tama. Kaya ang mama ko kasi, maaga namatay, pero nung napanganak pa lang ako, nung 1960, yan, sinabi ko na yung taon, ay nagtatrabaho ang mama ko buong buhay niya. Kaya si nanay ko ay kasama nila sa bahay ng papa ko, at mula nung ako'y napanganak ni mama, si nanay na taga-Paway ang nag-alaga sa akin. Yan. Kaya malapit ka ugali ko ay Ilocanang Ilocana. Tama. Ayan, kaya hanggang ngayon, ganyan, ito si nanay. Katabi ko nandito si nanay. Oo. So 87 years old na po si nanay. Kaya buwabati ako sa mga kababayan ni nanay sa Paway. At taga-Paway siya, taga-Batak. At ang kanyang nanay naman, ang pamilya ay taga Sunset Mira, Cagayan. Yan. Yon, talaga Ilocanang Ilocana at marami ka na rin natutunan na Senator Loren na salitang Ilocano. Kaya yung naimbag na bigat, kayang-kaya mo na. Mangantayon. Mangantayon. Bigatin. Okay. Ganyan yan, ting umaga yan. Mangantayon, buwan nanay. Ayan, Ilocanong salita namin pag minsan. Ayun. Okay. Senator Loren, ngayong pandemya, marami na po ang nangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa pangkabuhayan ng ating mga mamamayan at saka yung mga scholarship para sa ating mga kababayan at out-of-school youth. No? Mayroon po ba kayong maibabahagi po sa ating mga tagapakinig hinggil sa kung paano sila mabibigyan ng sapat na tulong, Senator? Opo, isa po sa mga ahensya ng gobyerno nagbibigay tugon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan tungkol sa skills training at mga scholarship na makakapagbigay ng kakayanan para makaroon ng trabaho sa ilalim ng mga technical vocational career ay ang TESDA, at ngayong linggo ay ginugunita, sineselebrate ang kanilang 27 na anibersaryo. Ang aking batas na Barangay Kabuhayan Law, nung ako'y senador, ay mandato niya, ang TESDA ang magbigay ng skills training sa 4th, 5th at 6th class na municipalities. Ibig sabihin, yung mga LGU na hindi masyadong mayaman pa, kaya mandato na ang TESDA magtayo ng skills training centers sa mga lugar na yon. At meron pong tinatawag na Technical Vocational Educational Training, TVET, ang TESDA, na nagbibigay ng mga tech-voc training kagaya ng IT support, healthcare and social assistance, pati hotel and restaurant management, agriculture, fishery and forestry, metals and engineering, electronics, marami pang iba. At sa first quarter ngayong taong ito, nakapagtala ang TESDA ng almost 200,000, 191,848 na mga graduates mula sa TVET program. At ito'y sinuportahan ko. 3 po sa pinakamaraming graduates ang nagmula sa sektor ng agriculture, forestry and fisheries, pati na rin hotel and restaurant at saka metals and engineering. At nung ako'y chair ng Senadong Committee ng Finance ng 5 taon, tinulungan ko po yung pondo ng TESDA na magkaroon ng mas malaking resources o pondo para sa mga scholarship ng Training for Work Scholarship. Iba pa yung TVET, iba pa yung Training for Work Scholarship din. At pati na rin yung Skills Training for Employment, yung STEP. Itong dalawang programang to ay linakihan ko ang pondo nung 5 taon akong
senador na chairman ng Committee on Finance. At pati na rin po ang training sa mga umuuwing mga overseas Filipinos ay patuloy na ini-implement pati ngayon sa panahon ng pandemya na sinimulan ko nung ako'y senador. Sa Ilocos Norte po, naglaan po ko ng 2 milyong piso para sa TVET program sa ilalim ng TESDA. At para sa iba't ibang mga scholarship programs, maari po tayong dumulog sa mga regional o maski provincial TESDA para po sa lahat ng programang sinasabi ko dahil patas ko po ito. Ayun. Bilang pagbanggit na rin sa TESDA, Senator, sa mga pagsuporta nyo, isa ka sa mga nakikita namin sa TESDA. Meron po bang kayong mga panukalang batas upang mapalakas pa, mapalawak pa ang sakop ng ating technical education o kaya ang TESDA? Opo, maganda po sana mapasa yung aking House Bill 2182 na magbubuo ng Department of Technical Education upang palakasin at palawakin yung sakop at authority ng kasalukuyang TESDA. Malaki ang tulong na inibigay ng TESDA sa ating mga mamamayan, lalo na sa panahon ng pandemya kung saan kinakailangan mag-retrain o tinatawag mag-retool o mag-develop ng panibagong kaalaman at kakayanan ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng trabaho, yung displaced workers, upang magkaroon ng panibagong trabaho or pagkakakitaan o skill. Kung kaya't makakatulong yung pagpasa ng aking panukalang batas na ito upang magampanan ng ahensya ang kanilang tungkulin sa pagpapayaman ng tinatawag na workforce ng ating bansa. At kasama sa probisyon ng aking panukalang batas na ito, yung pagtatayo ng mga training center, yung mga apprenticeship program, pagtatalaga ng national training methods or standards, at pagpabuo ng TESDA fund. Marami pong iba. Sa panahon ng pandemic, I think this is very relevant because maraming more than 4 million ang mga nawalan ng trabaho sa mga nagsarang negosyo. So, ang retraining is very important. Ayun, nabanggit mo na yung mga training o kaya yung mga gagawin ng mga kababayan nating Filipino. Alam mo naman, Senator, may lahi ka na or adopted Ilocana ka na. Kilala ang Ilocos sa Inabel. At alam naman natin, bilang staunch advocate ng arts and culture, ano po yung mga nagawa natin upang mas ma-promote pa ang Inabel ng ating probinsya o ng ating rehiyon sa Ilocos? Nako, kung puntahan po niyo yung aking opisina sa House of Representatives at kung napuntahan niyo ang opisina ko sa Senado noon, ang nakahang sa kisame, dekorasyon ay ang binakol. Yun, at saka yung kusikos. Yung binakol at yung kusikos, yung mga uri po yun ng mga Inabel, napakaganda. Ako po, yung nagtatanong, ang author ng Tropical Fabrics Law. Ito po'y batas ko nung una pang termino ko na nagbibigay po ng tulong sa ating mga culture-based livelihoods, yung mga tropical fabric na tinatawag, at ang Inabel o Abel Iloco ay parte po ng tinatawag na tanyag na mga tropical fabric. So parte na ito ng ating tradisyon bilang Ilocano. At sa likod po ng mga pag-aabel na ito, siyempre ang tulong sa ating mga weaving community sa Ilocos. Kabilang po sa mga babanggitin ko, mga weaving communities at kooperatiba na natulungan ko na dahil nagtatayo po ako ng National Arts and Crafts Fair. Kasama po ang Department of Trade and Industry hanggang nung 2019 or 2020, kaya nag-pandemic na, kaya wala na kasi dito dati sa Mega Mall ay isang malaking lugar po. Pinapagsama namin ang mga nagbebenta ng mga tropical fabric sa mga Inabel. Yung Nagbakalan Loom Weavers Multipurpose Cooperative. At sa Paway yun, ma'am. Paway din yun, Nagbakalan. Nagbakalan. Oo, Paway din yan. Sa Paway. At yung Mumulaan Multipurpose Cooperative mula sa Paway. Yung dalawang yun po ay sinasama ko sa aking National Arts and Crafts Fair. Pati yung San Jose Multipurpose Cooperative sa Sarap. Mula sa Sarap. Oo. Pati yung Rawildas Handloom Weaving Kamangaan mula sa Bigan. At yung Teams Loom Weaving mula naman sa Nagilian, Kawayan, Ilocos Sur. Yan. Wow. So, yan mga nadala ko na. Maraming beses, tanong nyo sa kanila ang tulong na binibigay ko para po sa marketing at promotion
ng kanilang mga loom weaving products, mga inapel. At saka dyan po sa Pinili, Ilocos Norte, ay ilang beses ko na pong naimbita at nasuportahan si Nanay Magdalena Gamayo, isang Gamaba awardee. Ang Gamaba, ibig sabihin, ito po yung National Living Treasures. Opo. Naglaan po tayo ng pondo para po ma-improve yung kanyang weaving center sa ilalim po ng NCCA. At naglaan din ako ng pondo para po magtayo ng cotton plantation sa Pinili para magkaroon ng produksyon ng cotton ang ating mga weavers. Sana napakinabangan yan. Nung senador ako siguro 2018 yun, 19 na nabigyan ko ng pondo yun. At bukod po dito, sinuportahan din natin yung pag-exhibit ng Ebel Ilocos sa National Museum. Dinala ko ang napakagandang Ilocos textile sa National Museum para maintindihan ng tao at makita ang kagandahan ng inabel. Makita ng mamamayan ang mga natatanging hibla or abel ng Ilocos. Talagang napakaganda at dapat ma-promote ng gusto. Ayan. Kilalang-kilala na po kayo dito sa Ilocos Norte, mas lalo sa mga inabel weavers at lahat-lahat. Sa edad na 38, ay naku, nabuking ko tuloy si Senador, sa pinakabatang nagsesilbi na sa ating bayan Pilipinas, na napanood namin kasi itong Tony Talks with Senator Loren. Napakaganda po nun. Ano po yung mga ugaling Ilocano yung na-absorb na po natin at saka hanggang ngayon ginagawa pa rin po natin, Senator Loren, please? Nako, salamat sa panonood niyo yung YouTube ni Tony Gonzaga. Starring talaga si nanay ko. At talagang inaamin ko na hindi ako magiging ganito kundi kay Nanay Feli na Ilocana. I owe who I am now, maliban sa magulang ko, sa isang napaka-devoted na Ilocana. So talagang naniniwala ko ng karakter ng nanay ko, yung kanyang pagiging matatag at matapang, yung kanyang pagiging masipag at may dedikasyon talaga sa kanyang trabaho, sa kanyang buhay, at napakahalaga at maalaga sa akin. Sobrang mahal ako ni nanay. At siyempre sa aming pamilya. At yung kanyang pagkasipag, masinop at masipag si nanay. At very, very loyal. So, ito yung mga trato talaga ng mga Ilocano. Mana siguro sa Ilocanong bayani na si Gabriela Silang na matapang nakikipaglaban para sa mga Pilipino. At natutuwa ako talaga na ang nanay ko nasa amin pa noong 1950s hanggang ngayon nasa amin, bago pa ako mapanganak, si Nanay Feli ay nasa amin na. Yun. At talagang siya'y napaka-responsableng ina na nag-alaga sa akin mula sa aking panganganak, nung pinanganak ako ng mama ko, at nagturo sa akin talagang kahalagahan ng kasipagan, katapatan, pagmamahal at devotion sa family. Isa po siya sa aking inspirasyon na magsilbi sa komunidad at sa bayan at sa pamamagitan ng kanyang pag-alaga, pagturo, minsan pagalit nung bata ako. Hanggang ngayon, pag sabi niya, hindi, ito, ganyan, tinanay, yan. Talagang siya'y aking matatag na at maarugang ina. Yan, ina na ang tawag ko kay nanay talaga. Hindi lamang sa aking pamilya. Talagang parang sa extended family ko, pati sa mga kaibigan, sa mga staff ko, ay si nanay, ganun. Talagang strong-willed, ang sipag, ayaw paawat, 87 years old. Galaw ng galaw dito, Nay, pahinga ka lang. Ay, hindi. Talagang ayaw niyang hindi gumagalaw, hindi nagtatrabaho. Ganun. At syempre, kay nanay, walang tama kundi yung kanyang alagang si Loren. Ayan, papagtanggol niya ako. Okay. Oy, napakaganda, no? Yung mga istorya at saka napanood nga namin yung YouTube ni Tony Gonzaga. And with that, Senator Loren, ako, mapahaba-haba pa sana yung usapan natin pero kunin ko na yung mensahe mo. Kadigiti, kakailyan tayo nga taga Ilocos Norte and the entire Ilocos region. Senator, go ahead. Opo, buwabati po ako sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Salamat po sa isang Ilocanang nagpalaki
sa inyong Loren Legarda na 3-term senator. At gusto kong banggitin, sana nakikinabang po kayo sa mga batas ko, pati na rin yung universal access to quality tertiary education. Ito yung libreng matrikula sa kolehiyo sa lahat ng state universities at colleges, pati na rin sa mga local universities at colleges. At kamusta na pala ang ating National Bioenergy Research and Innovation Center sa Mariano Marcos State University sa Batak. Ito po'y napondohan ko nung ako'y senador noong 2018. Wow. Naglalayong mabigyan ng oportunidad ng mga mag-aaral na makagawa ng bioenergy research, training, extension at 2018. Ito po, I think, 100 million or more ang nabigay kong pondo sa Mariano Marcos University. Working na siya ngayon, Senator. Working na siya ngayon. Actually, it has produces a lot of bioethanol, alcohol para sa ating mga kababayan sa mga hospital. 'Yon. Kaya nagagamit na siya ngayon. Opo. Very good, very good. I'm glad na ma-update niyo po ako kasi bilang chairman ng Komite ng Finance sa 5 taon, 2015 hanggang 19, nag-spill over yan hanggang 2020 ay hindi naman lahat po ay natatawagan ko at na-update ko. Kaya next time po, marami pa tayong balita dahil ang dami ko pang mga proyekto po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, sa Ilocos Region po. Okay. Maraming salamat and mabuhay po kayo, Senator Loren Legarda. Good morning, ma'am. Maraming salamat at good morning. Mag-ingat po kayo at God bless. Balita. Ayun, exclusive ni Senator Loren Legarda and